So ngayong araw na ito ay huling linggo ng December at 2025. Wala na tayong antay na another Sunday para sa 2025. Ito na yon. Kaya sa ating mga viewers at sa andito sa center at sa mga nakabakasyon nating mga kasama, Happy New Year. Happy New Year. Pakibati nga pala ng katabi mo, Happy New Year. At ang sasabihin ko lang ay, Lord, thank you for this new year. Dahil umabot kami ng New Year at mukhang bibigyan pa tayo ni God ng another new year 2026. So tapusin na natin ito lahat. Sa inyo na hindi nagbakasyon at nandito lang sa center, at sa inyo na manunood nito after ng inyong bakasyon or kung saan man kayo naroon, God bless you and Happy New Year. Today is the last Sunday, kaya tapusin na natin itong Kingdom Celebration na ating topic for the month, at ito ang series number 4. Ayan, Kingdom Celebration. We're going to celebrate. Kaya lang i-announce ko na sa inyo, next week, iba na ang ating topic, series. Yan, okay. The Power of With Him. Ayan. Next week, sisimulan na natin yan. Exciting yan dahil ang daming magaganap. Kailangan natin ang with Him kasi pag without, alam nyo naman, tingnan nyo na lang yung wisdom na binigay ni God sa akin dyan, sa ilalim ng bangka na yan, hindi ka safe. Pwede magkaroon ng tsunami. Yung future natin, ang hirap makita ng future. Kahit nga nagdadrive ka lang, naglalakad ka lang, natitisod ka pa. Eh how much more ang malayo. Kaya without Him, we can do nothing. Kaya 4 yan. Gusto ko dyan yung pangalawa. Yung pangalawang series niyan, ang title ay Samgyupsal in the Season of Hunger. Yan. So pwede ka pala mag-eat all you can. Kahit basta kasama mo yung with Him, ha? Pag without, talaga naman, famine. Kaya huwag kayo mawawala, exciting yan. Yung number 1 yan ata, assurance of the unknown. Okay ba yan sa'yo? Okay ba yan sa'yo, Jeff? Okay. So, next week na yan. Pag-uusapan, 4 na linggo ang January, kaya 4 yan. So, balikan na natin at tapusin na natin ito para yung mga naghihintay sa series na ito, may mga kasama tayong nangunguleksyon ng manuscript. O ito para sa inyo, ayan, nakalabas na yan. So a kingdom celebration is like a universal party. Kaya maging isa ka lang na nag-worship, may kasama kang nagpupuri. Kasi ang church is locality. Pero pag mas malakihan, kingdom of God, ito talagang pinakabuo. So ito ay universal party, mga breakthroughs mo, kasama mo si God. Way bigger than just one person's happy dance, katulad ni David last week. Believers, nature, pwede magpuri yan, angels and even God get in on the joy when someone has a big breakthrough. Lahat ng masaya ka, lahat ng enjoyment mo, lahat ng na-accomplish mo ayon sa kalooban ng Panginoon, nagre-rejoice din sila sa heaven. For the last part ng ating purpose, to understand that the act of rejoicing in the kingdom celebration is not merely emotional reaction. O, hindi natin tinatanggal ang emotions kasi binigay naman talaga ni God sa atin ang emotion. Pero hindi ito nakabase lahat doon. Nakabase ito sa ating faith. Ito ay spiritual expression of recognitions, God's dominion and supremacy. Nag-rejoice tayo dahil sa buhay natin, panalo si God. Supreme si God. Nagtitake, kumbaga subduing ang ating Lord. Kaya para sa ating outline for today, wala, tapos na. Kulay gray na ang number 1. Series number 1 natin para lang sa kapakanan ng marami at sa inyo na nanonood ngayon, napadaan lang sa inyo ang aming page. Pwede nyo pong balikan, naandyan na po yan sa ating FB page at sa YouTube channel ng 211 Ministries Mandaluyong. Meron kasi ding Masbate at malapit na rin magkaroon ng General Santos City, South Cotabato. Ayan, at malapit na rin ang ating 211 Cubao at malapit na rin ang mga susunod. Meron pa yung Gihulngan natin, ang Gihulngan City, Negros Oriental. Tama ba? Oriental ang Gihulngan, ano? Okay, kasama ng Kanlaon. The celebration of holy angels and the shepherds. Alam natin na nagre-rejoice ang angels sa tuwa nila, nagpakita sila sa mga shepherds at ang shepherds nakarating sa manger at nag-rejoice sila.
The celebration of heaven over one soul who repented. Isa nga lang yan, nagre-rejoice na. Nakasulat yan sa Bible. Lahat ng series natin, hindi ko yan ginawa lang, kundi pinag-aaralan natin, bakit ganyan kayo? Ba't kayo nagre-rejoice? Ano bang meron? Then, celebration of King David before the Ark of the Covenant. Alam natin, ang Ark of the Covenant, ang source ng presence ng Panginoon na kapag nag-alay sila dito sa Ark of the Covenant at itong nauuna during war, pagtawid ng Jordan River, may lumalabas na cloud. Pillar of cloud and fire by night. By the way, may nag-remind sa akin, kinorek ako, kasi nga na-generalize ko ang Ark of the Covenant last week. Thank you sa nag-correct. I stand corrected. Na during Red Sea, crossing of the Red Sea, wala pang Ark of the Covenant. Ang ang naandun lang ay cloud by day and fire by night. By the way, ang cloud by day and fire by night, dalawa sa pangalan ng Panginoon. Maraming pangalan ng Panginoon. At bawat pangalan niya, yun ang functions. So, dahil nga disyerto ang nilalakaran nila, kailangan ng clouds covering. Wala silang bahay. Then, fire by night. Paggabi may ilaw sila. So, thank you sa nag-remind sa akin. Wala pa noon. Sa wilderness nagsimula ang Ark of the Covenant. So balikan nyo na lang yan, na andyan na yan. And today, another celebration na darating. Ito ay nasa Revelation. Padating pa lang ito. In other word for this celebration, ito ay Judgment Day na halos. The celebration of the wedding supper of the Lamb. Lahat invited dito. Gustong bihisa ni God ng kanyang damit pangkasal. Pero marami talaga ang hindi makakapasok. At marami dito mga wisdom na mapupulot kayo na lang. Ang gagawin lang natin ngayon, more on evaluation. So series number 4, the last series among the topic ng Kingdom Celebration, the celebration of the wedding supper of the Lamb. Yung word na supper, alam natin gabi ito, hindi ito breakfast, hindi ito lunch. Kaya nga marami kayong mapupulot na wisdom, basahin nyo lang ang verse sa Bible na andyan na yan. Maraming sinasabi nila na dito daw ito gagawin sa lupa, pero ang makikita natin sa Bible, ito ay gagawin sa heaven. So, simulan natin, saan ito makikita? Sa Revelations 19, ang Revelation na book ay merong 22 chapters and 21 verses ang last ng 22. So ito ay nasa chapter 19 na. Patapos na ito. Let us rejoice and be glad. Oh, yan, word na rejoice, celebration yan. And give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Sino itong bride at sino ito ikakasal? Sino itong Lamb na ikakasal? Revelations 19:8, fine linen, bright and clean, was given her to wear. Ayan, no, may binibigay si Jesus as a picture. Hindi ko alam kung ganyan talaga mukha niya. As representation. Lahat invited at gusto niyang bihisan ng malinis. O, di ba, pag ikakasal ka, gusto mo nang maging maayos. White na white talaga yan. Pero yung fine linen na yan, stand for the righteousness acts of God's holy people. Okay, kakasal siya kasi nga tinatawag dito na kasalan. Verse 9, then the angel said to me, write this. Sabi kay, sino yung inuutusan? Si Apostle John. Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. Pinagpala ka, masaya ka na na-invite ka dito sa kasalang ito. And he added, these are the true words of God. So totoong word ni God yan, hindi ko ginawa. Pag-uusapan lang natin kasi isa ito sa mga celebrations na kasama ka. At bago ko ilipat ang slides, gusto kong sabihin sa inyo, sa experience ko, ang pinakamasaya at nakakapagod na celebration, nakakasakit ng panga ay ang araw ng kasalan. Sa inyong mga kinasal na, nakakapagod, nakangiti ka kung ang kasal mo ay hapon or umaga, lagi kang nakangiti. Yung binyag, yung birthday, pagkatapos wala na eh. Pero yan, hanggang 1 linggo pa yan. Ang mga kamag-anak mo dadalaw, kumusta na kayo? O kumain na kayo? Yan. Kasalan, grabe sakit sa panga. Yan. So, total celebration. Revelations 19:7-9 describes the joyous announcement of the marriage supper of the Lamb, symbolizing the ultimate union between Jesus Christ, the Lamb,
and His church as the bride. Ibig sabihin, ako pala, ikaw pala, kung ikaw ay kabilang sa church, remember, the body of Christ is not a building. Dito nyo patutunayan na hindi pala building ang church, simbahan, kundi tao na mga mananampalatayang ikakasal tayo in union with Christ. Bakit ikakasal tayo? Bakit ngayon lang ang union? Gusto ko maintindihan natin, sa panahon natin ngayon, ang naandito ay ang Holy Spirit. Si Jesus Christ umakyat sa langit. Wala si Jesus Christ dito sa earth ngayon. Kasi ang king hindi naninirahan sa colonized country. Andun siya sa motherland. So, bababa siya, kaya nga may second coming, may rapture to meet us at dun mangyayari ang kasalan. Kaya pag sinabi natin, andito si Jesus Christ, ano yung second coming? Parang sinabi ko, ako ngayon, nagsasalita ngayon, babalik ako saan? Andito ka, paano ka babalik? Di ba? Ang Holy Spirit. Sa panahon ng creation, ang Father ang nandito. Sa panahon ng restoration ng kingdom, kailangan king ang mag-restore niyan, hindi ordinaryo na tao. Kasi Jesus Christ bumaba. Ni-restore ang kanyang kingdom at ang mga tao to become a kingdom people, citizens of the kingdom. At pagkatapos na naligtas niya at nagawa niyang restoration, ang umalit siya sa langit at ang naiwan dito ang pumalit ay Holy Spirit. Kaya pakinggan natin ang Holy Spirit. Siya ang nagsasalita at nagagabay sa atin. Kaya kung may marinig kayo na word dito, word ng Holy Spirit yun. Yun yung still small voice, silent whisper. Ang tanong, ikaw ba ay makakasama? Pastor, nagsisimba naman ako linggo-linggo. Yan ang ikaklaro natin. Hindi ibig sabihin dahil nagsisimba tayo, tayo ay Kristiyano. Hindi ibig sabihin dahil tinanggap ko si Christ, ikaw ay believer. So, babalikan lang natin, i-evaluate natin ang ating sarili kasi merong isang parable si Jesus Christ sa Bible, the parable of the 10 virgins, na pwede mag-evaluate ng ating status as a true believer, as a true Christian. Ako naniniwala ako na ang ligtas-ligtas, pero may mga taong tumanggap sa Panginoon na hindi ligtas. At dito natin ma-evaluate ngayon. Para sa iyo to hindi ko pinapagalitan, malaya tayo dahil meron kang free will. So, masaya ako kung ang free will mo ay ginamit mo sa commitment para sa Panginoon. Lord, ito ang aking free will, inaalay ko ito sa iyo. Na kahit gusto ko, dahil isa lang bawal sa Bible, kasalanan. Gusto ko lang maalala ninyo itong the parable of the 10 virgins, kasi sa Old Testament, binabanggit doon ang word na spiritual prostitute. Marami ang nagkiklaim na Christian, believer, pero spiritual prostitute. Ang daming pinaniniwalaan. Ang daming Diyos-Diyosan. Naniniwala ako na, so hindi ka pwede kasal sa maraming Diyos. Isa lang ang kasalan. Okay? The parable of the 10 virgins. Anong matututunan natin dito? Ang gusto kong pansinin ninyo rito, pansinin ninyo yung ulit-ulit na word na ginagamit dito sa parables. Parable na ito dahil marami kayong mapupulot na wisdom. Wala tayong points ngayon, i-go through ko lang ito dahil maraming verses akong phrase sa babasahin at pag-uusapan lang natin ang symbolism nito mga words dito sa parable of the 10 virgins. At the time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins. Okay, ulitin ko, binabanggit na naman dyan ang kingdom of heaven. Ito yung kingdom sa heaven. Ano yung kakaiba ng kingdom of God sa kingdom of heaven? Ang kingdom of heaven, may address. Doon to gagawin sa taas. Ang kingdom of God, yung nasasakop niya na countries na andun ang kanyang paggugobyerno, ang tawag nun ay kingdom of God. Okay, at the time of the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Pansinin niyo yung lamps na yan dahil yan ay inuulit-ulit dito. Ano ang sabi kasunod? 5 of them were foolish. Ang 5 sa kanila ay mangmang. Ang 5 ay wise. Dito nyo, example ko na agad sa inyo, bakit sa 10 na yan kalahati? Sabi ko, Lord, ang wisdom dito, sa mga nagkiklaim ba na Kristiyano, kalahati lang ang totoo. Yan, 5:5. Okay, go through lang tayo. Remember, ang word ni God, marami kayong mapupulot na wisdom. Verses 3 and 4. The foolish one took their lamps, yan na naman yung lamps, but did not take any oil with them. Wala silang baon na oil. Pansinin nyo rin yung word na oil dahil meron niyang symbol na binabanggit yan. The wise ones, however, took oil, oil na naman, in jars along with their lamps. 3 times na yung lamps. Kung papansinin nyo. Kaya pag nagbabasa kayo, nag-aaral kayo ng Bible, be attentive sa mga words.
The bridegroom was a long time in coming. Meaning to say, may delay. Ito yung inaantay natin. Nagsabi, oy, rapture na, second coming na. And they all became drowsy and fell asleep. Nakatulog sila. At bukas ang kanilang mga lamps. At midnight, the cry rang out. At ito na. May nag-announce, here's the bridegroom. Come out to meet him. Darating na, andito na. Ito ang problema. Then all the virgins, yung 10 virgins, ang 10 virgins, pinapakita rito yung mga believers, claiming Christians, woke up and trim. Alam natin, kung kayo lumaki sa probinsya, kapag bukas magdamag ang inyong lampara, yung andumi niyan. Tapos kailangan mong putulan kasi mawawalaan ng apoy. Trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. Bigyan nyo kami ng oil, mauubos na itong sa amin, mamamatay na to meet the bridegroom. Sabi ng 5, no, they replied, there may not be enough for both of us. Hindi na ito magkakasa sa atin. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. Okay? Okay? Gusto ko makita nyo dyan, ang oil dyan nagre-represent ng Holy Spirit. Hindi ko alam kung saan sila bibili ng Holy Spirit. Okay? But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. Andito na si Jesus Christ. Andito ng Lamb. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Itong mabigat. Sinara ng pinto. Paano nasa labas? Invited din sila. Remember, lahat invited. Verse 11. Later, the others also came. Lord, Lord, they said, open the doors for us. But he replied, sabi ng Lamb, truly I tell you, I do not know you. Hala? Hindi ko kayo kilala. Walang kaibahan ito sa Matthew 7:23. I do not know you. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon. Kaya iklaro natin ito dahil ito ay parang judgment day na rin ito. Matthew 25:13, ang reminder sa atin ng parable of the 10 virgins, therefore keep watch because you do not know the day of the hour of His return. Yung rapture, ang kanyang second coming, hindi natin alam. Kaya be ready. Na dapat ready lagi ang iyong lamp na nagliliwanag, na dapat ready ka sa pag-time na babalik siya, hindi yung, ay yan na ba yan? Nalala niyo Israel, nung dumating si Jesus Christ, hindi nila kilala. Dahil iba ang kanilang ginagawa. Okay. So, understanding foolish versus wise virgins. Anong kaibahan nila? According to the parable, the wise and foolish virgins, the possessing Christians, yung totoo talaga nagpo-possess ng Christian living, and professing Christians will be together in Christendom until the Lord comes. So, magkasama talaga sila. Ang iba nagcha-church, ang iba nagbabasa ng Bible. Ngayon, ulitin ko, naniniwala tayo sa sabi ng Panginoon na ang tumanggap sa Panginoon ay ligtas. Pero marami rin ang tumanggap na hindi ligtas. Ang tanging nakakaalam ng salvation niya ay ikaw lang at si God. Maging akong pastor, hindi ko alam kung ligtas kayo o hindi. Ikaw lang ang nakakaalam. Kasi hindi ako ang Diyos. At ako rin lang ang nakakaalam ng aking kaligtasan. Maging ang anak ko at ang asawa ko, hindi ko alam kung ligtas sila. Sila lang ang nakakaalam. Kasi ang faith ay hindi dinidemand. Maaring nilid kita sa panalangin, pero ikaw nakakaalam kung yan ay pananampalataya or iyan ay nahiya ka lang, kailangan sumabay ka sa akin. Okay? Kaya sa mga nag-aaway ng once the save, wala akong nakitang ganyang verse. Naniniwala ako na ang save ay save, pero merong tumanggap na hindi save. Paano malalaman? Ang Bible din nagsabi, Matthew 7:20, by their fruit you will recognize them. At yung parable na ito, makikita natin kung ano ang nagpapatakbo ng kanyang lamp. Saan ang gagaling ang lakas ng iyong ilaw? Kaya nga, tinawag tayo na let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father. Pero kung iyan ay base lang sa iyong paraan, hindi tatagal yan sa paghihintay sa Panginoong Hesus. Mapupundi ka. Ang tagal naman ng Panginoon. Tagal naman ng rapture na yan. So dito natin makikita. So tingnan natin. Dadandahanin natin, titingnan natin sa Bible, kasi kung puro paliwanag lang ang gagawin ko, pwedeng paso yun eh. Anong sabi sa Bible?
So, tingnan natin, i-compare natin. Ang possessing Christians, merong fruits at merong roots. Ang professing Christian, walang fruit, walang roots. Anong kaibahan yan? Ang fruits may physical result. By their fruit, you shall know them. Makikita mo talaga sa kanila, sa bibig nila, spiritual life, physical life, makikita mo sa kanilang buhay, sa kanilang ginagawa, merong fruit of the Holy Spirit because the Holy Spirit is alive. At ang roots, ano yung roots? Sabi sa John 15:5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in him, then you will bear much fruit, evidence of growth. May makikita ka niyan, hindi mo na kailangan tanungin. So may makita kang example. Pero ang professing Christian, lip service lang ito sila. Magaling magpaliwanag. Kaya sabi sa Isaiah 29, ang puso nila, nagsiserve sila, they honor me with their mouth, but their hearts are far from me. Kaya mag-ingat kayo sa mga nagsasabi lang, pero walang bunga, dahil pwede kanyan madala. Lalo sa atin na nanonood ng Facebook, YouTube, TikTok, hindi ibig sabihin dahil nagsasalita ng Word of God dyan, maniniwala ka na. Kasi pwede kanyan madala, may impartation yan. In terms of growth, sabi sa Bible, the old has gone, the new has come. Nung tinanggap niya si God, the old has gone is there, until now, it is the same. Yan, nakita nyo ang kaibahan? Walang growth, walang roots. Kaya kung may root system ang isang bagay, tutubo at tutubo yan. At yung professing Christian, basahin nyo ang sabi ni Isaiah. The Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely humanism, human rules. They have been taught, hindi ako sa buhay ko to, ako masusunod. Kaya pag nag-commit ka na ng buhay mo, ang masusunod si God. Siya ng king, hindi ikaw. You are king of kings. I'm a leader under his leadership. I'm a pastor under his shepherdship. Kaya dito nyo makikita na hindi ikaw ang masusunod. Meron ka ng king. Kapag ikaw nasusunod, ang tawag nun personal government. Kaya ito yung by their fruits you shall know them. Kaya may makita kayo na yung salvation ng iba process na sa kanya na, oo nga, no? Sarili ko ang nasusunod. Pag sinabi ni God, magpatawad ka, Dennis. Hindi! Ayan na, sisimula na. May kita nyo na ikaw, kung sinasabi ko, God ko siya, bakit parang akong hinahabol ni God? Dapat akong sumusunod kay God. So, tingnan natin itong symbolism, key symbolism dito sa mga meaning na makikita natin. Pag sinabi nating bridegroom sa Bible, yan ay si Jesus Christ ang lalaki. Bakit ikakasal? Ang wedding feast, ito yung the coming kingdom of heaven messianic banquet. Ito yung invited lahat. Ang kaligtasan ni Jesus Christ sa John chapter 3 verse 16, para sa lahat, kaya nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, kahit sino, invited ka para sa kaligtasan ng eternal life. Pero ikaw pa rin ang magbibigay ng pasya kung talagang para sa Kanya. So invited tayo lahat. Pero nakita natin ang 5, sinaraduhan ng pintuan. Dahil hindi nila kaya i-sustain ang kanilang Christian life because they are living on their own at hindi sa Holy Spirit. Number 3, the 10 virgins. Ito yung bridesmaid. Mga kapatid, kung kayo ikakasal, please, huwag tayong maging spiritual prostitute kay Jesus. Naniniwala ka kay Jesus, naniniwala ka sa horoscope, naniniwala ka sa ganito, maintindihan naman ako ni God. Ito ngayon, New Year na naman, naniniwala ako sa Lord, pero kailangan ko rin ang bilog-bilog, pampaswerte. Para saan yan? Di ba? Kung sinasabi mo na siya lang ang tanging pag-asa, bakit mayroong kanyan? Na kailangan meron ako anting-anting dito sa aking belt para at least protected? Na kailangan yung mga anak natin mayroon ditong parang bola-bola? Di ba? Na may sinulid dito para hindi mausog. Yan yung tinatawag natin na spiritual prostitution. Sino paniniwalaan mo? Isa lang standard na. Hindi kasi, pastor, napanood ko sa TikTok, sa YouTube. Sino bang God mo? Ikakasal ka. Ngayon, dapat, kaya nga tinatawag, sabi ni Jesus, ito bibihisan kita dahil sa ginawa kong kamatayan, ganyan kakaputi, Ria, ganyan kakaputi, Jeff. Yan, siya nagbigay. Kaya lang dinudungisan natin ang ating katawan at gusto natin, Lord, ikakasal ako sa iyo, kaya lang, Lord, meron akong AIDS. Pinatulan mo na lahat ng paniniwala. Meron kang, during patay, puro ka rin kandila nakasindi sa bahay.
Ito, New Year, lahat ng bilog-bilog. Ilang bilog ba talagang kailangan natin bilihin para magandang ating 2026? Ngayon, asan si Jesus Christ? Ngayon, paalala sa inyo, padating pa lang ito. So the bridesmaid represent believers, the church, or those professing faith. Kasama din sila. Naghihintay din sila. Dahil sa all are initially invited to the wedding feast in the kingdom of heaven. Okay, number 4, yung lamps. Ang lamp nagre-represent ito ng ating genuine faith. Ito yung ating testimony. Habang naghihintay tayo kay Christ, itong testimony na nakikita sa atin, bibigay na ba tayo? Kapag nakalabit ka ng kote, wag mong ganyan ni Joby ha. Kristiyano kasi simba ko lang. Ganyan, kita mo testimony mo. Bumibigay na, ganun pa lang. Pasalamat ka, naghihintay kay Jesus. Suntukin na kita. Pero nagpapatawad ako dahil nga sumusunod ako sa Panginoon. Doon makita ang fruits. Yung lamps mo, bakit ito nagliliwanag? Kasi nga, let your light so shine. We are salt and light. At ito ang pinakrusyal sa panlima. The oil is the Holy Spirit. Na siya ang source ng ating light. Kaya kung ang source ng aking liwanag bilang Kristiyano, hindi pastor ha, bilang Kristiyano ay nanggagaling lang sa aking reasoning, human rules, hindi tatagal ito. Kasi ang human rules, laging binaviolate. Kaya nga maraming corrupt, maraming na bumibigay. Nasa simbahan din sila, pero pagdating sa opisina nila, corrupt din. The crucial element of true readiness symbolizes the Holy Spirit. Kaya kapag hindi talaga galing sa Holy Spirit, yung ating bunga, di ba? Anong fruit of the Holy Spirit? Una, love, joy, peace, patience, kindness. Yung kabaitan natin bumibigay kasi nga ang paraan mula ng kabaitan dahil may gusto kang makuha. Parang naliligaw tayo nun, Edwin. Ang bait-bait mo, alipin sa gigilid. Di ba? Ganun tayo nun, Joby. Di ba, Ronel? Pero nung nakasal na, meron ng... Totoo ba yun, Mylene? So, kaya nga dito nyo mai-evaluate ang sarili nyong Christian life sa pinag-uusapan sa the parable of the 10 virgins. Pwede kang nanunood, pwede kang naandito, pwede kang umaattend ng church, pero hindi naman pala ikaw ang nasusunod. May bisita ba kayo darating? Merong tao sa labas. Baka may bisita kayo, lalaki. Pwede pakitingnan, baka papunta sila rito. May inantay ba kayo? Okay. So, the crucial element of true readiness symbolizes the Holy Spirit. Ay, dito sa kabila, kina attorney. A deep relationship with God, active faith, and sustained spiritual life. Sasabihin ko sa inyo, you cannot sustain your spiritual life kung ito'y galing lang sa iyong sariling reasoning. Kasi pag sumakit ang ngipin mo, wala ka ng pag-unawa sa iba. Samantalang kahit masakit ang ngipin mo, pag alam mo itong totoong Holy Spirit ang gagaling, wag muna ako ngayon. Naiintindihan mo. Lamps and oil. The delay. Marami nagsasabi, maririnig ninyo sa YouTube, yung mga kaibigan ko na nasa abroad, Pastor, ang topic namin dito sa aming lugar, puro na second coming, babalik ng Panginoon. Ang problema, wala nang problema, babalik naman talaga, hindi naman sinungaling ang Diyos natin. Kaya lang kapag may delay, kaya mo bang masustain? Meron pa bang oil? Gagaling ba sa Kanya? Siya ba ang source? Or ang aking lakas lang? Problema nga lang, inatid ko nga lang sinundo ko nga lang si Denise kahapon sa Makati sa kanyang trabaho. Pagdating sa bahay, pagod ako, 5 sakay. Kasi daddy, turuan mo ko saan sasakay. 5 sakay. Ano ba naman yan? Tapos gabi na ang kanyang labas. Agawan pa din. Tapos yung isa sa mga sinasakyan namin, pag-abang namin, nag-aaway na kasi ang paradahan dyan pala sa may PRC, tapat ng KTV, mag-aaway na, susuntukan na yung mga lasing na yung mga... Sabi ko, ito talaga. So, ang point dito sa pinag-uusapan, the more na naghihintay ka, kaya pa ba? At ikaw nakakaalam, sino ba talaga ang source nitong pagiging Christian ko? Kaya magugulat kayo, may mga tao na ngayon magcha-church, bukas ayaw na, kasi napagod na eh, ayaw ko na. Then the wise, look at this. Prepared with extra oil, active faith with the Holy Spirit as the oil, the source of the flame. Gusto ko maintindihan natin na ang Holy Spirit ay inap sa iyo. Hindi yan po pwedeng i-impart sa iba. Hindi mo pwede ibenta katulad ng sabi ng foolish virgins. Pwede ba, pabili naman, Joby, pahingi naman kahit kaunti lang. Inap lang ito. Lumapit ka sa Kanya dahil ibibigay niya rin sa iyo. Titira din ang Holy Spirit sa iyo dahil invited ka rin. Hindi pwedeng, ganun ba, Mia? Kailangan mo, pahiramin muna kita ng Holy Spirit ko, Mia. Hindi pinapahiram yan. Iyo yan. Sustainable.
Okay? Then number 8, the foolish lack sufficient oil. Yung kanilang faith ay superficial. Tumatalo nito, praise God, hallelujah! Pero pag uwi niya, nakita mo, nagmumura, makita mo fruit, walang roots. Then, based on their own reasoning, kaya sila mukhang nagliliwanag na Kristiyano dahil nga sa kanilang paraan. Di ba, tayo kapag excited ka naman, di ba, ito lang example dito, di ba, sa kasalan, excited, oh, mag-aasawa na siya, no? Pero later on, yan, may kamao na tinatamaan na, hiwalayan na. Pero ang totoo talaga, kung ito talaga nakikita mong direksyon, yan ang sabi ni God, then wag tayong maging foolish. Then number 9, the midnight cry. The sudden announcement of bridegroom's arrival. Later the others also came, Lord, Lord, they said, open the door for us. Pero anong sagot ng bridegroom? Hindi naman talaga ako ang nasa puso mo. Sa bibig mo lang ako, inaamin na Diyos mo ako. Kaya ang sasabihin ko sa iyo, sa judgment day, I do not know you. Matutuwa ka ba niyan? God is gracious. God is a loving God. Pero ikaw naman ang namili na maging prostitute, spiritual prostitute. Ngayong darating ang New Year. Kaya kung meron kayong alam ninyong abomination kay God, pakitanggal mo na lang. Gusto mo siyang i-bless ka. Kaya pagdating ng 2026, marami ng taon ang nakalipas. Kainin nyo na lang lahat yan. Huwag nyo nang imbitahin si Satan. Satan, andito na ang aming mga handa para sa New Year. Tapos sasabihin natin, ikakasal ako kay Christ. Sino sa inyo ang willing magpakasal sa isang taong may AIDS? Nung nakilala mo siya, wala naman siya. Usapan kayo na committed tayo sa ganitong pag-aasawa. Mga kapatid, the source of their lamp to fuel their professing Christian life is not the Holy Spirit. Itong sabi sa Romans 3:23, all fall short of the glory of God. Sa time ng judgment, hindi pwede. Pastor, Lord, malakas ako kay Pastor. Walang palakasan doon kasi maging ako din. Haharap ako sa Kanya na dapat wise virgin, hindi foolish virgin. Sa application question natin, sino ang source na oil ng iyong lamp? Holy Spirit or sarili mong reasoning? Magcha-church ka ba dahil sa leading ng Holy Spirit? Hindi dahil sa, hindi naisip ko, hindi nga ako nakapagplansa. Wag na muna. Okay na ako. Meron naman dyan sa YouTube. Kung mamayang gabi na, ito, remember, wedding supper of the Lamb. Kung mamayang gabi na darating ang bridegroom, mapapasama ka ba sa wedding supper of the Lamb? Hindi ko alam ang kaligtasan mo, ikaw lang nakakaalam at si God, ako rin lang ang nakakaalam at si Lord sa aking relasyon. Kapag ako nasa closet ko na, nag-iisa na ako, iba-iba na ang kasama ko. Kaya dito sa ating napag-usapan, maging sa ating YouTube listeners and viewers at sa FB page, Happy New Year sa inyo. Ang aming commitment sa 211 Ministries ng bawat isa sa atin ay makasama sa Wedding Supper of the Lamb.